beloved Boss Mike Cervera. Magkakaalaman na narito mga kababayan. Anyways, mga kababayan ko, okay, bago natin ito umpisan ha, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. So ngayon, eto na nga mga kababayan. Narinig na natin ito eh. Eto ho, mga kababayan, unang lumabas etong balita na ito. Kumalat bigla eh. Oo, eto ha. For 2018, So mga kababayan, nabanggit ho dyan yung 2018. Mga kababayan, nung panahon ho ni Digong yan, Mabispes, Ruby Kuraming, makinig. Oo. Ngayon, mga kababayan, eto, hindi pa naman tayo vlogger niyan, 2018, no? 8 years ago, mga kababayan. Oo, busy pa tayo sa paghahanap buhay. Di ba? Busy pa tayo sa paggupit-gupit. Oo, pagkulot-kulot at pagkulay-kulay ng buhok. Ngayon, mga kababayan, eto na. Mga kababayan, wala pang pandemya, nirarat-rat na ng administrasyon ni Digong ang kaban ng bayan. Nakaw! Alam niyo yun? Nirarat-rat na ho ang kaban ng bayan nung panahon ni Saldi ko tuloy eh. Idol ni Saldi ko na si Digong. Oo, mga kababayan ko. Sabit yan eh. Grabe no, mga kababayan Kaya ho nung nagka-pandemya, wala nang mailabas na pera kasi nga ho, si Digong ang iniisip puro kwarta. Tapos nung nagpandemya, malapit nang mawala sa pwesto. Kaya nagkundamahog. Kaya kahit pandemya, nakaw pa rin ang putang ina. Ito na. Ito ho yun Pakinggan ho natin mga kababayan dahil ito talaga ang nagbukas sa isipan ng maraming tao. Dahil si Marcoleta rito ay maingay noon kasama netong Majority Leader Rolando Andaya. Opo mga kababayan Ngayon, pakinggan natin Winnie Siagon now for 2018, City Leonso Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. Yan. A close scrutiny of City Leonso projects also yielded an interesting result. Sa madaling salita, mga kababayan, dyan na ho nag-umpisa na mag-imbestiga nga yan si Andaya at ngayon pinaghihinalaan nga daw na pinapatay ni Digong ito pinapatay daw ni Digong di umano etong si Rolando Andaya. Kasi mga kababayan, paano ba naman yan, di ba? Magpapakamatay Nakakapagtaka naman. May magandang asawa. Mayaman, may pera. O paano magpapakamatay yan si Rolando Andaya? Di ba hindi niya gagawin 'yon, mga kababayan? Kaya ngayon ang hinala ay pinatay nga. Oo, pinapatay. Oo. Eto na mga kababayan pasok na natin dito. Pasok. Pero hindi man nahuhuli. Tama po ba? Ano yung sabi niyo? Nako, eto na. Dito na ho mga kababayan ako nagkaroon ng interes Narinig ko si Atty. Claire Castro, mga kababayan. Alam nyo, lagi kong nakaabang dito sa mga sinasabi ni Atty. Claire Castro, ni spokes, Claire Castro, mga kababayan. Dito, kasi ang boses na ito, boses ng presidente. Tama, mali. Ang boses ni Yussi Claire Castro, boses ng Malacanang. Tama? So ngayon, nakaabang ako dyan. Eto ngayon. Naku, magugulat kayo rito mga kababayan Magugulat kayo. Naku, nagulat talaga rito. Sobra. Kepweng Jane Wanson, Marg, Cereza Force. Saldico, di man pa. Si Saldico, di man pa. Nahuhuli si Saldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Saldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya. Halaka!
Ayan na mga kababayan ha. O, sabi rito ni Arlene Villamor, kahit Lenny ako, Boss Mike, live ko si BBM. Kahit BBM ako, love ko si Lenny. Di ba no? Kahit loyalista ako, alam mo, love na love ko si Lenny. Ako lang yata yung hindi bumanat kay Lenny nung eleksyon. Di ba? Eto na. Naku, mga kababayan balikan natin ito. Oy, thank you Arlene Villamor Ito ngayon, mga kababayan. Balikan natin, tingnan nyo Ano sabi ni, malalim ito? O sa totoo lang? Merong gustong sabihin si Attorney Claire dito andali Kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved. Marami pang maaaring involved. Oy, makinig kayo, yung mga involved. Sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nako, maaaring marami pang korupsyon ang naganap. Di ba, Maring Joji, di ba, Suwani, Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya. Yan na. Charling ko. Charling ko. Nako, andyan na nga yung binabanggit daw dati ni Rolando Andaya, congressman, mga kababayan, Rita Rojas. Ano ba yung binabanggit, Yusek Claire? Alam nyo, interesting, mga kababayan, Napaka-interesting nito. Pasok. Na 2018 pa lang ay mayroon ng issue tungkol sa flood control projects. Halaka! Maria Inoue. Maria Inoue. Sabing ganito, 2018 pa lang, meron na korupsyon sa flood control project. Mayroon ng mga involved sa korupsyon sa flood control. Nako, Lancelot, ewan ko na, magkakalintikan na mga kababayan. Malapit na ito sa katotohanan. Milo Amor. Tuloy, sino yan, Attorney Claire? Sino? Ako naiintriga kami sa'yo. At mayroon na ring issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Nako, mga kababayan, ulitin natin, ano sabi? Mayroon ng issue na 2018 pa lang ay mayroon ng issue tungkol sa flood control projects. At mayroon na ring issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan, Eka. Anong date daw? Anong taon daw? 2018, mga kababayan. 2018. 8 taon ang nakakaraan, mga kababayan, nung sinasabi ni Yusek Claire Castro na meron nga na issue na sa flood control scam. Meron ng issue sa mga insertion noon. Lagot. At mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Ayan ang gusto ko dyan, mga kababayan. Malalim yan. Merong pinatatamaan yan. Narinig nyo, Delia Siacoco, Maring Linda, Prenilio Saitana. Isipin nyo ito yung dulo. Pakinggan nyo, mga kababayan. Pakinggan nyo ano sabi ni Attorney Claire? Mukhang hindi pa nahihiya, hindi pa naiimbestigahan. At mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Halaka, sino kaya yung binabanggit dyan? Dali na naman ng 2018 to 2020. Yari. Seryoso, mga kababayan. Merong pinatatamaan May pinatatamaan to. Maniwala kayo Chat ko nga si Attorney. Tatawagan ko nga si Yusek Claire. Sino kaya yun? Yusek Claire, paano mahihiya sila Mga walang yayang, mga walang yang yan. Maria Flor Delin Yana. Hello po di totoo. Malalim Post projects in 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Nako Martin, ikaw ba yan?
Di ba majority leader yan si Martin noon? Hindi kaya kasama siya doon? Mukhang doon natuto ng husto si Martin. yung mga kaibigan nating mga Martinico magagalit na naman. Biruin mo, sabi ni Atty. Claire, mahiya naman ang dapat ng mahiya, Eka. Eto mga kababayan ha. Tignan natin ito ha. Balikan natin yung pinaglalaban ni Andaya at ni Marcoleta na walang nangyari. Nako mga kababayan ko, magugulat kayo din mga kababayan ko. Magugulat kayo. Pasok! Secretary Benjamin Jokno sa question hour sa Kamara kahapon. Nag-isa siya kaugnay sa paglobo ng pondo para sa DPWH sa panukalang 2019 national budget. 2019 national budget mga kababayan. Wala pa hong pandemya niyan. Mga kababayan ha, wala pang pandemya. Panay pagala ko niya sa Europa. Pumupunta pa ako ng Jordan, ng Israel, ng Ehipto, ng Jerusalem. Punta pa ako ng Paris, France, Italy, nako. Pumunta pa ako ng Prague. Grabe no mga kababayan, no? Czech Republic at saka siya pagtataguan sana ni Duterte. Grabe sila mga kababayan ko. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo ha. Nako, Jokno, mukhang sangkot ka. Sa pagsalang ni Budget Secretary Benjamin Jokno sa question hour sa Kamara kahapon, nag-isa siya kaugnay sa paglobo ng pondo para sa DPWH sa panukalang 2019 national budget. Hindi kaya ito yung tinutukoy ni Atty. Claire na 2018 pa lang, 2018 to 2022, M. Suzuki. Miss you, Pogi, Mike, Idol. Na-miss ko po kayo. Opo, ha? Ganda ni M. Suzuki talaga, Diba? M. Suzuki, thank you. Pupunta akong Japan, pupuntahan kita. Babalik ko yung 1,000. Yan. Eto na ngayon, mga kababayan. Hindi kaya eto yung binabanggit ni UC Claire? Mga kababayan, hindi kaya? Kasi mga kababayan, sangkot sige, tuloy. Napag-alamang hindi lang pala 51 billion pesos ang dagdag sa DPWH budget. Nako. Tulad ng unang napaulat, kundi 75 billion pesos. Grabe. Dit ng kalihim, hindi ito budget insertion, kundi dagdag pondong may basbas umano ni Pangulong Duterte. Halaka! Sabi nung Jokno, na ngayon kawani ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala tayong sisinuhin dito Maging kahit yaan mga empleyado ni Pangulong Bongbong, wala tayong pake. Masagasaan ang masagasaan, di ba, M. Suzuki? Hindi pwede yun dahil kakampi ng Pangulo. Yan yung mindset na ganyan, mga kababayan, hindi talaga tayo magkakasundo. Bet ni Jesus, hindi talaga tayo magkakasundo, Elizabeth Andal Di ba? Di ba? Maring Joji, Tandaan nyo mga kababayan ko yung mga nagagalit na iba dyan, kapag binabanatan o papansin natin, nasasagasaan natin, ang mga kawani o mga empleyado ni Pangulo sa Malacanang, nagagalit kayo. Tandaan nyo. Si Bunuan, secretary ng DPWH, tingnan nyo nangyari. Nagnakaw ang putang ina. Diba mga kababayan ko? Kaya wag nyong aalisin na baka mamaya, mga kababayan, yung iba dyan na natitira pa, putang ina, mga nagnanakaw pa. Kaya dapat malaman nila na nagbabantay tayo, tinatadyakan natin, yung mga tao na mga nanloloko, na mga pasimple, na mga nagnanakaw, at ang tinatamaan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Di ba?
Tanggalin muna yung mukha ko. Mababash daw siya. Mababash. O, sige na. Di porke kakampi ni PBBM, absuelto na kasi. Nadadamay siya niyan kung hayaan. Opo, tama po yan. Parang sa isang kumpanya, ikaw nga yung namamahala. O, parang kami. Marami kaming pinamamahala ang mga branch, di ba? Hindi naman namin 100% mababantayan yan eh. Meron talaga dyan mga kababayan na makakalusot sa pagnanakaw nila eh. Pero hindi habang panahon yun. Bakit? Dahil yung pong mga kasama rin nila yung magsasabi na yung kanilang kasama ay nagnanakaw eh. Ngayon mga kababayan, O, pansinin nyo to. O, sige, tuloy nga natin to. Alam daw ni Digong eh. Oh. Git ng kalihim, hindi ito budget insertion, kundi dagdag pondong may basbas umano ni Pangulong Duterte. Pero nakausap daw ni Andaya ang mismong Pangulo at sinabi nitong wala siyang alam sa paglobo ng DPWH budget. Oh, ngayon, kita nyo. Ano daw ang sagot kay Andaya dahil kinuha daw at tinawagan daw ni Andaya si Digong. Ano sagot ni Digong? Wala daw siyang alam. Mga gago kayo, bakit nyo dinidiin si Pangulong Bongbong ngayon? Doon sa ginawa ni Martin Romualdez at ni Saldico. Di ba dinidiin nila? Leonora Brown. Ano sabi nila? Ikaw yung pipirma eh. O, ibalik natin sa kanila. Lovers Moon. Ibalik natin sa kanila. O, di ba si Digong din ang pipirma niyan? 75 billion? Kita nyo mga kababayan, O di balik natin kay Digong. O ano kayo ngayon, mga Dides? Ano nga kayo rito? Putang ina nyo, magpunta nga kayo rito. Mag-comment nga kayo. O di ba ang katwiran nyo? Kasalanan ni BBM yan. Dahil siya naman ang pipirma. Ngayon ito. 75 billion insertion. Di ba? Si Digong din ang pimirma? Ay, bakit tinatanggi ni Digong na hindi ko alam yan, Eka? Hindi daw alam eh. Di ba? Kaya nga mga kababayan ko, dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, malamang na talagang minaster ni Saldico at ni Martin Romualdez at iba pang mga kasabwat nila, tulad nila Bunuan. At baka etong yung pong nag-resign na yung babae na nagngangalang Mina Pangandaman. Baka sinistema nila yan, mga kababayan. Nagsabwat-sabwatan ng mga putang ina. Diba, mga kababayan ko? Hindi kaya, pasok natin yung pinaparinggan ni Yussi Claire, hindi kaya, yun yung sinasabi niya, na hindi pa raw nahihiya. Ayan ano sabi? Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Kita nyo? Mukhang hindi pa raw nahihiya yung mga dapat mahiya. Utik na yan mga kababayan. Mukhang malalim nga ito. Malalim. Tingnan nyo mga kababayan dito. Ang mismong Pangulo at sinabi nitong wala siyang alam sa paglobo ng DPWH budget. Kita nyo? Wala siyang alam sa paglobo daw ng DPWH project. Bakit kayo nagagalit kay Pangulo? Sabi nyo si Pangulong Bongbong naman ang pipirma dyan. Si BBM naman ang pipirma dyan. Balik natin sa kanila. Si Digong ang pumipirma, bakit di niya alam? Di ba, mga kababayan? Di ba? Tama ba, mga kababayan, M. Suzuki, oo nga. Si Kent, oo. Add mo rin ako para friend na tayo. Di ba, Leonora Brown, meaning, Boss Mike, singkapal ng adobe ang mukha. Mahirap magpakita ng nagbubulag-bulagan. Grabe, mga kababayan, talaga. Nabuksan mga kababayan dahil kay Rodante Marcoleta. Di ba tinatalakay nga natin
na noon pala may proyekto, may flood control scam na, di ba? Pero ang nangyari, mga kababayan, nagbulag-bulagan lang si Marcoleta, walang napanagot, tapos ngayon naggagaling-galingan ng putang ina, kasama si Alan Peter Cayetano na banal-banalan doon sa may Mindanao. Binobola na naman yung mga tao doon ni Alan Peter Cayetano. Putang ina mo, Alan. Yung pinangako mong 10,000, ibigay mo na dyan. Diba no, Leonida Victor, SP Aki, lucky girl. Opo, Mel, sino ba yun? Nagtatanong kung live tayo. Replay tayo. Replay ito, Wala si Boss Mike. Oo. Kanina, umalis. Nakasando lang. Oo. Parang ready-ready bumengbang yun eh. Ewan ko, baka pumunta ng Chicago bar. Uy, nako. Sige, tuloy natin, ha? We submitted the budget to the president. How come he doesn't know anything about it? I think he knows about it. Oh, so he's lying to me. He's a liar. Paano ngayon yan? Mga kababayan, alam nyo, duda ko dyan kay Jokno, ha? Yung Benjamin Jokno, Flavelin Sabiano. Wala si Boss Mike. Wala. Ito naman si Flavelin, wala nga ni. AI. Pumunta ng Chicago bar, baka bumengbang doon. Ngayon, mga kababayan ko, Ako, duda ko dito kay Jokno, mga kababayan, Kahit pa yan kawaninan ng gobyerno ngayon, mga kababayan, isipin nating maigi ito. Baka eto, mga kababayan, sangkot sa mga dugasan, di ba? Basta ako, sinasabi ko, baka eto ang kasabwat ng idol ni Flavelin Sabiano. Di ba, Flavelin, baka eto yung kasabwat ng idol mo. Sino? Si Saldico. Hindi, yung best friend. Sino? Si Martin Romualdez. Di ba? Mag-best friend yan. Alam nyo, sa totoo lang, ito bibigyan ko kayo ng palaisipan. Sa mga Martinico, katulad ni Flavelin Sabiano, bibigyan ko kayo ng palaisipan. Hindi ba kayo nagtataka? Si Martin walang masabi kay Saldico. Di ba? Naparinggan nyo na ba? Na ang nagngangaling... Oy, Flavelin, ito tanong ko. Naparinggan mo na ba? Naringgan mo na ba ang idol mo na si Martin na binanatan si Saldico? Sige nga. Si Pangulong Bongbong, binanatan niya na yan. Bakit? Si Martin hindi mabanat-banatan si Saldico. Hindi makapagsalita against kay Saldico, Aber. Laka. Diba? Diba? Maraming hudas sa paligid ni PBBM. Tingnan nyo. Mag-best friend nga ni diba, Mel Rodrigo? Eto na. Pati nga raw si DPWH Secretary Mark Villar, hindi alam ang dagdag na 75 billion peso sa budget ng kagawaran. Kaya Naku, mandurugas yata itong panot na to. Hay, nako, mga kababayan. Hindi kaya mandurugas din tong si Jokno? Hindi nagbabanat si MR. Bakit binanatan si PBBM? Di ba sabi nyo, idadamay si PBBM? Ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan. Basta.
sabi ni Boying, oo, si Martin Romualdez daw ang mastermind. Tuloy. Kasi Jokno lang umano ang nagsingit nito. Nako. Pero giit ni Jokno, hindi ito pwedeng tawaging insertion. Now, because we want the infra budget or the infra to be higher and we have fiscal space, Ito ho yung Department of Budget and Management dati ni Digong at naging naging ganun din DBM ni Pangulong Bongbong Marcos na pumalit kay Pangandaman. Naalala nyo si Pangandaman? Yung pong babae na si Mina Pangandaman, mga kababayan. Na ano kaya? Sabi may mga nagsasabi-sabi, may chismis mga kababayan na jowa daw nito eh. Hindi kaya totoo yun, mga kababayan? Bata pa si Mina, mga kababayan, siguro mga ano lang yun, mga 49. Di ba, no? May nagsasabi kasi parang chismis na mag-shota daw eh. Nagagalit si Flavel. Kung mapapatunayan na master siya, well, doon ako magpo-consider. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw mong maniwala sa akin, Tanong mo kaya sa Malacanang. Itanong mo kaya sa Malacanang. Baka sagutin ka nila, well, baka gumanon yun sa'yo, bahala ka. Sabi mo, totoo bang si Martin may kinalaman dyan kaka mo? Oo, Flavelin. Well. Ay! Ewan ko sa'yo, bahala ka, eto na pachuchay, oy! we decided to augment or to add to the 480 another 75 billion, not 51. Alak ka, mga kababayan. I love you too. Ano ba? Lahat naman ng Martinico mahal ko Sila lang naman nagagalit sa akin 'Di ba? Ang gusto nila kasi marinig nila na mahalin ko si Martin kahit mandurugas. Pwede ko bang mahalin yung mandurugas? 'Di ba? Ayoko noon. 'Di ba? Sabi ko nga sa iyo, experience ko Kita mo walang makabanat. Sige nga. Sinong vlogger ni Martin na makakabanat sa akin? Aber? Wala. Kasi alam nila. Hindi nga ikaw. Oy, M. Suzuki. Sabi rito, Pogi Idol Mike, si Jokno yung congressman po ba? Hindi. Hindi yung Jokno na malaking ngipin dati. Iba yon. Ito yung nagsasalita. Siya yung Jokno. Benjamin Jokno. Na naging DBM, DBM, Department of Budget and Management. Yan, ito tong si Calnot. Yung nagsasalita, yung nasa litrato, ang nagngangalang Benjamin Jokno. 'Di ba? Department of Budget and Management. Yan. Kita nyo, hindi yung Chill Jokno magkaiba yun. Si Chill Jokno, malaki ipin. Ito, Calnot. Sige mga kababayan, tuloy. What, 71? Okay. So 75 billion. So 75 for a total insertions. of Okay. 555 point. You cannot call that insertion because that's naglalaban niya, of the process. Pero nabisto na kasi Norily Cruz di ba? Di ba mga Ano ba yung sinabi ko? Yung si Chel Jokno, iba yun. Kakampi nila Trillanes, nila Laila de Lima yun. Oo, iba yung etong Jokno na ito. Ito naman si Calnot. Yung gwapo, Chil Jokno, ayan Ayan Oy, Nets. Nandyan yung tropa mo, si Flavelin Sabiano. Pares kayong Martinico. Boboy. Naabang siya, Bemba.
Ito na nga. O, sige na. Isingit na natin. Ito na nga daw. Naalala nyo ba yung si Mina nga daw? Naririnig-rinig ko. May issue yan ng mga blind item, ganyan, na magkano daw? Oo, magkarelasyon. Daw mga kababayan, di umano'y magkarelasyon daw. Hindi, alam nyo naman, di ba? Oh, may pakpak. Oh, may ang balita may pakpak. Ang dingding may tenga. Alam nyo naman ang mga chika-chikahan, Diyos ko. Kaya ngayon, pumapasok, eto, opinion ko lang ngayon pumapasok tuloy sa isipan ko, hindi kaya etong si Mina Pangandaman, etong si Benjamin Jokno, Saldico, at Martin Romualdez ay iisa lakad nila. Isama nyo pa si Bunuan. Di ba mga kababayan? Sabi ni Baby Face Assassin, Boss Mike, ang kalnot ba ay kalbong panot? O ito, oo! Kalbong panot. Ngayon alam nyo na mga kababayan ko. Alam nyo na, Ivory Doremi. Hindi kaya magkakasapakat yung mga yan. Kasi, etong Mina Pangandaman nagkaroon din ng issue. Bigla ho itong, nag-resign agad, may tenga, lupa, at may pakpak, balita, boss. Rumble. Mali. Mali ba ako? Mag-aamigo. Di ba? Nako. Isa pang isyong hinarap ni Jokno, ang ani ay paggamit niya ng posisyon para maaprubahan ang ilang proyekto sa Sorsogon. Ang anak ni Jokno, asawa ng anak ni Sorsogon Vice Governor Esther Hamor at kasigurado. Sabi ni Babyface, Boss Mike, watching ang pamangking ko. Ang pogi-pogi mo raw. Bigay mo yung address, bibigyan ko ng regalo. Ayoko ng ganyan Saan ba yung cellphone ko? Pogi talaga. Sige, may regalo yan. Lupit talaga mga kababayan, Grabe, eto. Alam nyo, kumalat talaga yung malupit na balita na yun Sobrang kumalat yan. Yung mga balita na yan. Ayun pa, The House of Representatives adopts a resolution urging President Rodrigo Duterte to fire Budget Secretary Benjamin Jokno. Lawmakers accused Jokno of making insertions in the 2018 and 2019 budget. Kita nyo yung mga kongresista sa pangunguna po ni Rolando Andaya, inakusahan nga po itong si Jokno na pag i-insert ng mga pondo. Ang laki po bilyon-bilyon mga kababayan. Di ba? Plabilin. Grabe mo. 62 na ako, 62. Ano ba, Plabilin? Tuloy. Budgets. Jokno admits the DBM added 75 billion pesos to the proposed budget of the Department of Public Works and Highways in 2019. But Majority Leader Rolando Andaya says neither Public Works Secretary Mark Villar nor Duterte himself are aware of the 75 billion pesos. Balitang-balita talaga yan. Tapos tinatanggi na itong si Mark Villar at saka ni Digong na hindi daw nila alam, Feeling ka. Ay, come on! Si Gloomy smile naman talaga. Sabi sila may sabi. Sabi, Boss Mike, sa Facebook Live, gwapong-gwapo ako. Diyos ko. Malamang kapag kayo mga kasama ko, malamang kayo yung... Our beloved Boss Mike Cervera.